Mga idol, iba na talaga ang init ng seryeng ito. Parang hindi na lang basketball ang pinaglalaban ng Barangay Ginebra at Rain or Shine ngayon matapos ang mga naganap na initan, banggaan at sagutan nitong mga nakaraang laro. Ramdam mo na may personalan nang nangyayari sa pagitan ng dalawang kupunan. At ngayong Game 5, napakalaki ng nakataya. Match point para sa Ginebra, momentum para sa Rain or Shine. Kaya naman pagpasok pa lang ng laro, halatang walang gustong umatras. At honestly mga idol, swerteng-swerte ang nakapanood ng live dahil isa ito sa pinakamainit na laban ng semifinals. Pero bago yan, subscribe ka muna para updated ka sa mga bagong video. Sa simula pa lang, kitang-kita na agad ang game plan ni Coach Yeng Guiao. Mabilis ang takbo ng laro, takbuhan, run and gun and transition offense. Gustong pagurin agad ng Rain or Shine ang Ginebra at gumana naman sa umpisa. Sunod-sunod ang kanilang mga atake habang si Jalen Johnson naman ay patuloy na nagbibigay ng problema sa depensa ng Barangay. Pero alam naman natin ang Ginebra, hindi yan basta-basta nagpapanik. Kahit gaano kabilis ang laro, alam nilang darating ang pagkakataon nila at doon na pumasok ang dalawang bida sa larong to, Justin Brownlee at RJ Abarientos. At ang mas nakakamangha, may iniinda pa raw na kondisyon si Brownlee, pero kung hindi mo alam, iisipin mong 100% healthy siya dahil sa bawat pagkakataon na kailangan siya ng Ginebra, nandun siya. Press, drive, assist, rebound, lahat ginagawa. Nagtapos si Brownlee na may 32 points, 6 rebounds at 6 assists, pero hindi lang siya ang tumulong para makuha ang panalo dahil mukhang ayaw magpaiwan ni RJ Abarientos. Grabe rin ang laro ng batang ito, 31 points at 8 assists, at sa bawat pagtatangkang lumapit ng Rain or Shine, may sagot agad si RJ. Parang naging dalawang ulo ng halimaw ang Ginebra sa larong ito. Kapag pinigilan mo si Brownlee, pupuntos naman si RJ. Kapag naman binantayan mo si Abarientos, si Brownlee naman ang pupukol. At doon nagsimulang mabali ang laro. Pagdating ng second half, unti-unting lumabas ang veteran composure ng Ginebra. Dito mo makikita kung bakit napakahirap nilang talunin sa isang playoff series. Bawat turnover ng Rain or Shine may katumbas na puntos. Bawat maling depensa may kapalit na tres. Unti-unting lumaki ang lamang ng Barangay habang nagsisimulang ma-pressure ang Elasto Painters. At kahit anong habol ng Rain or Shine, parang laging may sagot ang Ginebra. Kaya sa huling yugto ng laro, nakuha ng Barangay Ginebra ang napakahalagang panalo, 111-104. At hawak na nila ngayon ang 3-2 na bentahe sa serye. Pero teka, hindi pa doon natapos ang kwento. Dahil pagkatapos ng buzzer, doon pa nagsimula ang totoong drama. Napansin ng maraming fans si Kaylin Chongson na tila may hinanakit habang nakatingin sa official stable. At habang papunta sa dugout, nahuli pa sa camera ang tension sa pagitan ni Jalen Johnson at Raymond Aguilar. May mga salitang binitawan, may mga titigan, at halatang wala pang nawawalang init mula sa magkabilang panig. Ayon naman kay Justin Brownlee, normal lang daw ang ganitong emosyon sa isang seryeng ganito ka-intense. Lahat gusto manalo, lahat gustong makarating sa finals. Pero isang bagay ang sigurado, mas lalo pang iinit ang Game 6 dahil ngayon nakasandal na sa pader ang Rain or Shine. Isang talo na lang, bakasyon na. Samantalang isang panalo na lang ang kailangan ng Ginebra para makabalik sa finals. Kaya ang tanong mga idol, tatapusin na ba ng Barangay Ginebra ang serye sa Antipolo o may natitira pang alas si Coach Yeng para persayin ang isang winner-take-all Game 7? Comment nyo na sa baba ang inyong prediction. At huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa EDSHOOP TV para tuloy-tuloy na PBA drama, balita, recaps at analysis.